hapon po sa ating lahat and welcome po para sa ating first seminar for today. At para po mag-lead ng ating prayer at mag-introduce sa ating speaker, tawagin po natin si Ma'am Mary Grace. Okay. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Today, I receive all God's love for me. Today, I open myself to the unbounded limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I will bless the world in Jesus' name. Amen. I continue. Our guest speaker for today is the third of the 8 siblings of farmer from Palawan. In his very young age, he was exposed to farming and fishing activities to help support his family's needs. From high school to college, he was self-supporting students as bicycle driver, carpenter, construction worker, jeepney driver, conductor, and is also a barber. He was a community youth leader, an active students leader, and student activist, an ROTC officer with the rank of colonel and Philippine Navy Marines Reserve officer. A man of education, he holds the following degrees: Bachelor of Arts in Political Science and Bachelor of Secondary Education major in History. Master and doctorate degree holder in Public Administration. He's been a sales manager, property consultant, quality assurance manager, and ISO auditor, a university professor, teaching bachelor and master's students. He's an academic leader, coordinator, department chair, college dean, and the national director of the Philippines Association of Colleges of Arts and Sciences. He is also a martial art enthusiast and a current president of Alex Juju Karate Do in Riyadh, an OFW for 10 years and 5 months, a dreamer, happily married for 27 years, and responsible father of 2. Ladies and gentlemen, this is my honor to introduce our speaker this afternoon, the joy of my life, marketing director, Dr. Joy Villaramos. Okay, thank you so much, the grace of my life, for the prayer and the introduction. So, parang kilalang-kilala niya ako. So, by the way, thank you so much, everyone, for joining with us this afternoon in our training. Good evening, Philippines. Good morning in the other parts of the world. So, first, I would like to say thanks to all the people who are joining us this afternoon. Before I forget, some of the people that I have invited, I think we also already have here Grace Villasin. Grace, nandiyan ka na? And then, okay, thank you. And the rest, I think, are going to join at any time as we proceed with our training. Okay, so first is that what is really our intention, why we need to do this advocacy of sharing what we know about the financial aspect, because we believe that there are a lot of people
who have actually struggled in life, regardless of how much they earn. Ang iba kumikita ng sobrang laki kada buwan, no? So hundreds of thousands or even millions. But do not be surprised, no, if those people end up retiring without savings or without enough savings. Because of what? Because they don't exactly know how to manage their hard-earned income. Now, this afternoon, I will be talking or I will be discussing to you all the different things that are related to financial education, how to handle our hard-earned income, how to do the savings, how to prepare the emergency fund, how to make our money grow and protect even our states. Okay, so with that, we are representing the International Marketing Group. This is the company that is having a big heart of telling everyone about our advocacy. It's been in the market for the past 18 years. So it was established in 2002, and it is now the biggest and the fastest growing financial services companies in the Philippines today. IMG assists people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Now, this has, in order to pursue our plan, our mission of educating everyone and how to help everyone achieve their financial goals, is that IMG has established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Now, to become credible to everyone, we have set up our office in the 9th floor of the Kings Court Building 1 in the Chino Roses Avenue in Makati City. So with that, IMG has been passionate of telling everyone about the financial education that we are going to share almost every day ever since the lockdown has started. So we make use of this time to share, to educate everyone, especially those who are just staying at their homes, wherein their only access is the internet. Now, IMG, it is IMG, no, not OMG. Some says OMG. It's not. It is IMG, an international marketing group, is a brokerage organization of leading companies in the financial industry. It is a school for financial literacy. So that's why we keep on coming back. No? We are here again. We want to be educated in all aspects of financial education, because I even admit to myself, although that I have studied a lot, I have earned many degrees in the formal schooling, but there are still many things that I need to learn when it comes to financial education. So that's why I think this is one of the best decisions that the government has made, especially the Department of Education, that they integrated or they incorporate in the school curriculum the financial literacy. Now it is available in the Philippine education for those who are on their senior high school now. But the question is, are we, in spite of our age, willing to go back to school and learn financial education? Now, that's why we are passionate of teaching the people who are not in the school anymore, meaning the out-of-school youth and even the adults,
are here to guide you how to manage and handle your finances. So that's why IMG is known as the community of savers and investors. We will teach you how to invest. We will teach you how to save so that time comes, you will have something to get. No? Something that you have saved or something that you have invested in various investment vehicles that offers good interest of your money instead of just putting your money on banks, because we believe that if we just put in our money on banks, we have to wait for several decades until that our money will grow, because banks can only offer us as much as 1% interest per annum of the money that we deposited on banks. So here, you don't need to wait that long, no, to wait for the interest of your money, because we will teach you, we will be showing you the different investment vehicles that will offer you a good and a secured interest that will secure your family's future. Now our mission is to help every family achieve financial freedom. And with that, no family shall be left behind. Meaning that this campaign is a campaign of the whole members of the family. We have to involve everyone. It is not only the father or the mother who should learn this financial education, because if it's only the parents who learn the different aspects of financial education, most likely their finances will still be affected because their children are not well informed about the value of their hard-earned money. Now, if we tend to involve everyone, our family members, therefore, we will be able to achieve what we desire for of keeping and investing our money instead of just simply spending or throwing them all in the markets. Okay, our vision is actually to bring the secrets of the wealthy to all, because it's been so long that we have a negative impression to the wealthy people. And we even think that the wealthy people are simply running away or taking our money, and they are exploiting us or stealing us. But without knowing it, why do those wealthy people become rich and keep on increasing their wealth? There are secrets that we need to know this afternoon or this evening, that the secrets will become available even to a very ordinary person. And with that, as you learn the secrets, I just want you to simply apply what you will learn today so that you will be able to achieve your financial security in the near future, so that we will not be working so hard every day and every day of our life until even beyond our retirement. We keep on working so hard, no, just to sustain the needs of our family or even our personal needs. What we need to do is to just learn the right to information that the wealthy people has been enjoying for so many years ago. So with that, our company, IMG, has a wake-up call to everyone. This is our crusade. So that's why we don't care whether we only have 2 listeners this afternoon, we have 10 people attending, or even hundreds or
whatever the number is, who are present, I am here to give my wake-up call to everyone so that we will not end up retiring without savings, and we will grow older by simply begging to everyone or to the charities, to the governments, the need of our family or even our personal needs. With that, we are here to transform, to change everyone from being a spender to a saver and eventually to become an investor. Because that's the only answer for us to be able to achieve financial security, is to reduce our expenses and allot a certain percentage of our income to be saved or be invested on the right investment vehicles that will offer us a good interest, that will offer us eventually a happy retirement soon. Okay, there are three things that I want to impart this afternoon. First, our global campaign. No? As financial educator, we want to educate every family. We want to enlighten. We have to open up the minds of everyone. What went wrong? Why, in spite of your being so industrious, why, in spite of the big incomes that you have, why you keep on struggling? Now, the second part is actually to offer some financial strategy, especially on building a solid financial foundation. And the third part will give you the best advantage if you will join us in our advocacy in IMG. Now, last year, we aim at reaching 1 million Filipinos to be financially educated. And we are so happy that when it was launched in 2016 in Kuala Lumpur, Malaysia, during the international convention, that goal of 1 million Filipinos to be financially educated was accomplished in February of 2019 alone. With that, it was a mission accomplished. So that's why we changed our mission of increasing the number. As a matter of fact, last year, our mission was to raise by 2025 a total of 10 million Filipinos to be financially educated. But about a month ago, during our virtual convention, because it is unstoppable, we can stop anyone joining IMG and fulfilling their financial security. And with that, we increase the number because of the demands of every Filipino people as per our studies and continuous campaign that we need to raise 30 million Filipinos by year 2030 to become financially educated. Now, why do we really need to teach financial education? Now, there are various reasons. First, because we can see that we are still in this cycle that we work so hard, we even work beyond the required number of hours of working to sustain the needs of our families. We work so hard, and then we get our income. But what we do, what will happen to our income? Our income will just be enough in paying for our bills. No, there are a lot of bills.
Diyan tayo hinahabol palagi. Every 15th or every end of the month. Nandyan si Judith. No? So, nandyan si Judith. At saka, sino pa ang isa? So, I forgot the other one. The other name, no? Si Judith. At saka, what's the other one? Who can help me? I forgot. Okay. So, ibig sabihin, no? Yun ay may mga no? May mga bills natin kapag nag-June na, hinahanap lagi tayo ni Judith. Hinahabol na tayo ni Judith. Okay? So, kaya with that, as we pay our bills, as a matter of fact, pagkabayad mo pa lang, after a few days, may darating na bills na naman. Si Judith pala, saka si Jonah. The other one is Jonah, no? Judith, and the other one is Jonah. Nag-Jonah ang mga bills, no? So, kaya we keep on working so hard. But why is it that the others, what they do, after their incomes, after paying their bills, what they do? Wow, they keep on enjoying. There is what we call instant gratification. So, ito yung sinasabi nila nga YOLO. Nasasabi nila, no? Kapag sinabihan mo sila, sabihin, no, I just want to enjoy life because we only live once. You only live once. YOLO. Yun ang sasabi nila. Kaya, what should I do? I have to spend all my incomes. That's the reason why I work. May sabi ng iba. No? Kaya nga ako nagtatrabaho para may magasto, sabi nila. Well, no one actually restricts you from spending. But you have to regulate. You have to minimize that spending habit. Because if you keep on doing that, even how much effort, how much hours you have spent in working, how much money you earn, after paying your bills and you're being social, you keep on spending, you will wake up the next morning that you don't have savings. And again, before the 30th of the month comes or the 15th of the month comes, you will have to borrow money from others. Or it's either magsasanla ka, no? So that you will be able to, again, go back or receive your salary on the 15th or end of the month, respectively. So that you will be able again to sustain the next cycle of your life every day of the year, every month of the year, and every single minute. And because we are here, we are trapped under the rat race cycle. Okay? So dapat makawala tayo dito sa rat race cycle na ito. Because if we cannot get out of this rat race cycle, we will be doing that again and again until the end of our life's journey. Now, ano ba dahilan kung bakit walang asenso? Kung bakit walang savings? Kung bakit hindi nakakapag-invest? Because of our being procrastinates person. We keep on procrastinating. Pag sinabihan mo, mag-invest ka na, mag-save ka na, sabihin, saka na. No? So, pinapaliban palagi. Pinapaliban. So, they always have their alibis. They will always find excuses. And that was the main reason why they cannot even keep even single percentage, 1% or 5% of their hard-earned income. And every single cent has been thrown to the markets. No? Doon palagi na mapunta sa mga supermarkets. And those people, no? So, they don't know where to begin. They don't know what to do because they don't exactly know the financial concepts.
those people actually, a lot of them who failed, it's not because they did not plan, they did not, they want to fail, but it is simply because they fail to plan. Dapat nakaplano ang lahat sa buhay if we really want to achieve success. Now, ito kasi ang mga dahilan lagi, no? Ito mga kabataan, sino ba sa inyo dyan, yung mga nasa 20s pa lang ngayon? No? Ang iba na yan, kapag sinabihan mo mag-invest, wala. No? Sabihin, next time na, bata pa. No? Bata pa naman ako. Pero, at least we are happy. Yung mga aming mga anak, no? Before I come to know IMG, natuto na yung mga bata. I trained them already na mag-invest na sila. No? Kaya mayroon sila mga investment na. So I was happy, no, with my kids because they learned, no, at their very young age. So I think my daughter, when she started investing about 2 years ago, although that she started in the VOL, no, so at least kahit pa paano nakapagsimula siya 2 years ago. And then what about the other young, no, generations, the 20s today? Do you have the same excuses? Sinasabi niyo, bata ka pa? Okay. That was then the reason also of many other failures, no? Of those people who failed in their finances. Kasi yan ang dahilan na dati rin. How about ito mga 30s? No? Yan sabi nga, next time na, ikakasal na ako kasi mag-asawa na raw. Kaya, saka na muna mag-invest na yan. So kaya yan, pareho mga common attitude na yan, no? So, saka na, kakasal muna. Okay? So siguro, kung may mga nagsisave man, natuto mag-invest, siguro yung mga taong masasabi natin na maaring may mga moral lessons, no? In their life when they were young. Okay? So, kasi I think I am just happy to share that siguro ito mga 20s at saka 30s noon, hindi ganyan ang mentality ko no? So, I always give value into the hard work, no? Into the hard income na nakukuha ko. No? Nagsisave, nag-i-invest. No? So, sana, no? Maridagan pa yung mga, sa mga ngayong generation ang matuto na, no? Dahil walang excuse talaga kapag tayo ay tumatanda, no? Kapag tayo ay mag-retire, wala nang income, so wala na talaga, no? Now, ano naman dahilan ng mga 40s? Sinasabi ng mga 40s naman, next time na, high school na ang mga anak ko. Kaya hindi mo na mag-invest, hindi mo na mag-save, no? Can you just imagine how many decades passed by already from 20s, 30s, and now 40s? Okay, tingnan natin ang 50s. Ito, ang rason naman ito, magastos magpapa-college, no? So kasi ito, most likely, mga 50s tayo, maaaring mga anak nito ay mga nasa college na, mag-graduate na, no? So kasi I think nakapagtapos yung bunso ko, I was 2 years ago, no? Yeah, 2 years ago. So meaning that I was 52 no matapos yung bunso ko. So ibig sabihin mga 50s, so up to middle 50s may mga estudyante pa. So ibig sabihin, can you just imagine if you are already at my age, 54, pagkatapos wala ka pang na-invest, wala ka pang na-save. Do you think that the remaining 6 years before you reach 60 will be enough for you to sustain the rest of your life after you reach 60 or at the time that you don't have job anymore? After the time that you are incapable of earning? Kakayanin pa kaya? Kung sa ngayon pa lang magsisimula na magsisave? Okay? Kaya naman, bakit hindi? Disiplina lang kailangan. Kaya yung mga kaedad ko, kaya pa yan. No? Kaya pa natin yan. No? So I am sure that if we can make decision, no? And we are concerned about our future, so most likely we will be retiring. No? We will be a happy retired individual. And then, ito mga 60, ano masasabi? Ito na, gusto-gusto na mag-invest. Kaso lang,
Ito nga, siya sabi, retire na. Paano ka ba kapag-invest? Wala ka nang kinikita. Di ba? So, karamihan sa atin, 60s, although, itong mga 60s ito, nagtatrabaho pa sa atin. No? May mga 60, 65, mga 70 pa, plus, nagtatrabaho pa. Kaya lang, siyempre dapat, ito na sana yung panahon na magre-relax na tayo kasi dapat tapos na ating mga major obligations natin, time to relax. Pero as a result, wala, hindi na-achieve yun. Now, kasi, at ito ngayon ang nangyari sa atin. Okay? Would you believe that only 2% of the retirees of the senior citizens, no, are financially independent? Ibig sabihin, ito sila yung mga papasyal-pasyal na lang, pa-travel-travel na lang, no? Panood-ood na lang ng sine, pakain-kain sa labas, or pasyal-pasyal sa mga apo, no? Ito na yung sana. Ito lang, 2% lang. So where are the others? Saan napunta? Ang iba, 20% ito ay umaasa sa kanilang mga pensyon sa SSS at sa GSIS. Now, do you have an idea how much they get from their pensions? So, I remember, no? So, sa aking biyena, nakakatanggap ng magkano lang, no? So, 5 to 7,000. Nung nagsimula, sa 5,000. So, ngayon, nasa 7,000 na, no? Kasi naipamana. Naipamana kasi yung kanyang SSS sa isang anak, no? Naipamana. So, kaya, yon. And then, there are 40% are still working. No? Can you just imagine, 40%? Ang laki nito, senior citizen ka na. So, ito siguro, maaaring natutuwa tayo sa mga directives ni Mayor Isko Moreno, no? Ni Yorme. Kasi in-entertain pa niya yung mga senior citizens at binibigyan ng trabaho. At wala nang racial discrimination by age, no? In terms of employment. Pero, siyempre naman, isipin naman natin, no? I think, after 40 years or 50 years, no? Na tayo ay talagang sub-sub sa paghahanap buhay. Siguro pag 60 natin, we deserve a good rest, no? We deserve a good retirement, a happy retirement. That there will be, no, a passive income to sustain our needs. And then what about 30%? Itong 30% na ito, umaasa na sa mga anak, sa mga relatives nila. Ginagawa nilang retirement fund ang kanilang mga anak, di ba? Kung naalala mo kanina sa sinabi ng 50 years old, no? Nagpapa-college pa siya, nakafocus na sa college na anak kasi malapit na matapos sa pag-aaral at pag nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho, and then doon aasa sa anak, no? So, dapat wag ganun ang ating mentality, no? Although maraming nangyayari sa ganung sit-up na kaya pinapaaral, no? At pagkatapos nun, sisingilin ng mga anak. Hindi naman, no? Actually, sa totoo lang, obligasyon nating mga magulang upang bigyan ng magandang bukas ang ating mga anak. But, it is not actually, no? It is not compulsory. We cannot compel them, actually. Nasabihin mo, 50% of your salary dapat sa akin dahil ako nagpaaral sa'yo. No? Kami ang nagbuhay sa inyo sa mahabang panahon. No, nagkakamali tayo, kaibigan, kung yan ang ating naiisip. Okay? And then, why with its financial literacy? Because the role of money is changing. Dati, kung naaalala ninyo, no, ang pera natin kapag ipinasok sa bangko, ang laki nga ng mga kuwan ng interest. Kumikita, no? Kasi, can you just imagine, in the 1970s, nasa 21% pa yung interest, no, ng pera sa bangko. Ay ngayon, nasa magkano? Siguro ngayon, no? Ito, malaki na itong 3.22%. Sa ngayon nga, mayroon mga gumagana na 0.20%, 0.25%, 0.50%, no? Sa time deposit, umaabot ng 1.12%, no? So, do you think, lalago ba ang pera mo kung ilagay natin sa 1% na interest sa bangko? Considering of the inflation, na ang inflation natin ay umaabot ng 3 to 7%,
I remember last December, I think. So the inflation rate was 6.5. So, saan ngayon mapupunta? Kung ang pera natin halimbawa inilagay sa bangko, and then yung inflation rate, yung pagtaas ng mga bilihin ay nasa 3 to 7%. Ang pera mo sa bangko, kahit na milyones pa yan, no, ay tumutubo lang ng 1%. Dito pa lang, talo ka na sa inflation. You are losing on the money game. No? So, kaya, kailangan natin, no? So, ma-educate ang bawat isa. Kung saan natin ilagay ang ating mga pera kung gusto nating lumago. The second reason is that the average Filipino, no, has financial quotient of 53%. So, what does it mean? So, ibig sabihin, there is a massive call for us to share to everyone our knowledge of keeping our money, investing our money, and to keep on educating everyone so that it will open up their mind. No? So, wake up. Gusto mo ba ganyan palagi ang mangyari sa atin? Na hindi pa umabot ang sweldo ay mabuti kung may natirang piso? Ibig sabihin, napakababa ng kaalamang pang-pinansyal ang mga Pilipino kung bakit karamihan ay nagre-retire na walang savings. Karamihan ay nagre-retire na umaasa sa iba. Karamihan ay umaasa sa gobyerno. No? Tingnan nyo ngayon. Dahil sa kulang tayo sa kaalaman, nagkaroon ng mabigat na problema sa buong mundo. Ano nangyari? Umaasa sa rasyon. Umaasa, no, sa mga relief goods na dumarating. Ay kung doon tayo asa, palagay ko maraming nagutuman. Bakit? I will share to you what happened. Sa amin, sabi ng anak ko, since nung nag-lockdown, 2 beses lang yata ang natanggap nilang nagpadala doon sa bahay, no? Na sardinas at may bigas din yata, no? So, ibig sabihin kung 2 beses lang sa nakalipas na 4 na buwan ng lockdown, paano tayo yan? Kung walang savings? Paano kung walang naitabi, no? Paano kung walang gumagana, walang ibang hanap buhay? Can we sustain? Kaya dapat dito pa lang, matututo na tayo, no? Now, with that, another reason was people live longer today. Pero ano ba talaga dahilan? Bakit maagang namamatay ang mga Pilipino kumpara sa ibang mga nasyon? Why we live, no? Yung ating life expectancy is lower than the people from the western part. People from the US lives, no, longer than us. 3 years to 5 years. Mas lalo na ang Japanese. Kung tayo ay nabubuhay up to 72 years old, no? Up to 72 years old. Ang mga Japanese, up to 85 years old. So ano bang rason? It is not by reason that we don't have facilities. We don't have medical facilities. Dahil marami tayong mga magandang hospital sa Pilipinas din. No? At marami, kung ano yung available na mga gamot na ginagamit sa ibang bansa upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit, mayroon din sa Pilipinas. But the big question there is that when we retire, kasi yan ang panahon na kung saan marami ng mga dumadapong mga sakit, yan ang panahon na wala tayong income, yan natin kaya magpa-hospital. At tayo ay umaasa na lang sa PhilHealth, umaasa sa SSS, umaasa sa mga loan, no? Loan sa pag-ibig. Okay, wala tayo mga healthcare ang ating pinaka-problema. Okay? Healthcare natin, ito lang. PhilHealth lang, SSS. So do you think, when we get sick, will that be enough? I don't think so. Kasi ilang beses noon, no? Although napakinabangan din namin itong PhilHealth na ito, dahil sa
yung tatay ko nung buhay pa ay nakapakinabang sa PhilHealth na yan, no, sa nang magkasakit. Pero gano'n pa man, hindi sapat, no, magkano lang na iko noon ng PhilHealth. Sa mother ko gano'n din, no. So at yan ay kulang actually. So kaya ang nangyari sa atin, so tayo ay sa halip na maruto ka ng buhay, no, nanatili na maging maiksi ang ating buhay dahil sa kulang, no, sa ating mga facilities, sa ating mga sa ating mga budget, no, to go into the hospitals that can prolong our life. Another is the high cost of living. So dito pa, no, ngayon tayo nga madalas, no, konti ang sweldo or walang trabaho, paano nga tayo makakasurvive niyan? Pagkatapos patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Dati, naalala ko yung mga cost of living, no? So when we were young, magkano lang, no? Naalala ko yung mga binibenta namin ng sa pamilya namin, yung aming mga no? Mga produkto namin sa bukid dati, yung mga saging na yan. No, sako-sako yung aming mga binibintang saging, halimbawa, or yung per 100, magkano lang binta namin noon. Maswerte na kung I remember, nasa 250 yata, 250 pesos per 100, no? 100 pieces ng malalaking saging na saba. 250 pesos lang yon. Hindi ka namin, no? Hindi ko halos mabubuhat yon dahil at the time I was only in my elementary years, no? Na talagang katuwang ako ng aking ama. Okay? Ang isda noon, magkano? Mga first class na isda, 2 piso binta namin. No? So ngayon, magkano na? So ibig sabihin, unstoppable yung pagtaas ng mga bilihin. Now, if we cannot cope up with that standard, no, the cost of living, most likely, parang gusto mo nang bilhin na because of that inflation. Okay? And then, sabi nga ni Robert Kiyosaki, no? Ito ang isa sa mga naunang tao na nagmulat sa aking kaisipan tungkol sa mga usaping pang-financial, no? I come to know him, no, by reading his books about 8 years ago or 10 years ago. Nabasa ko yung kanyang mga libro na Rich Dad Poor Dad, no? Yung kanyang libro na Retire Rich, Retire Young. So, at saka yung kanyang mga strategies sa investment. Kaya doon, namulat ang isip ko na talagang nakafocus ako. Kaya lang, kinopya ko yung kanyang mga no? Yung kanyang strategy na investment strategy niya na kung saan nakafocus halos sa real estate. Okay. Pero ganun po man, okay lang, no? So, our second campaign is about building a solid financial foundation. Ito, sa ating usaping buhay pinansyal, dapat tulad din sa paggawa ng bahay. That if we want to build a house, we have to build it strong. It is strong, that is a typhoon resistant. It is an earthquake resistant. So, meaning that, like what is happening right now, no? If we lack of financial foundation, if our financial foundation is not strong, most likely in the past 4 months since the lockdown started, I don't know, I cannot imagine the financial status of many Filipinos, especially those who don't have savings, who don't have emergency funds, who did not build, no, the financial foundation as strong as it is expected to sustain many financial crises. Whenever we lose our income, whenever illness and disability comes, no, if we have so much debts and loans, and when the companies we are working becomes bankrupt, what do you think? What will happen to us if we have not founded our
financial status the right way. So dapat tama ang pag-build natin ng ating financial foundation. It must be a resistance into different kinds of problems, into different kinds of crises. No? So sa ngayon, ilan pa ba? Kasi sa totoo lang, napakarami na wala ng trabaho. Kahit na mga abroad, maraming abroad na wala ng trabaho. Maraming mga abroad, no, na nagsipag-uwi na sa Pilipinas. Maraming abroad, no, na kung saan ay ang sweldong natatanggap kalahati na lang. Okay? Ang iba less than 50%. No? So ang iba nga pinapapili. I remember sa na-share ni Marketing Director Ervin Langkino kahapon, sabi niya sa mga kasamahan niya, no? Pinapapili. It's either you will accept the 40% salary or you have to accept or tender your resignation or wait for the separation paper to be issued. No? So nakakalungkot. Kaya dapat ang ating pagpundar, no, ng financial natin na status ay very strong. Now, there are 6 tips that I have to offer to you this afternoon so that we'll be able to sustain, to fight, no, against any problem or any crisis that may comes across our way. First is to increase our cash flow. Kaya tayo dapat, huwag tayong umasa sa ating mga sweldo, no? Kasi ang karamihan sa atin, kahit na napakaganda ng trabaho mo, kapag yan lang ang inaasahan mo, wala ring patutunguhan yan. Okay? Because if you will just be relying on that salary, and when you lose your job, you don't have salary. And do you think that when you don't have salary, you will stop eating? You will have to stop the routine of your family? No? So, mali yun. Kaya dapat, kapag tayo ay malakas pa, may sweldo, humanap tayo ng ibang paraan kung saan madagdagan natin ang ating cash flow. No? Para kung saan mawalan man tayo ng trabaho, mayroong gumagana. Ika nga, mayroon tayong backup, mayroong support, no, na other sources of income. Kasi ako, sa totoo lang, parang hindi ako nabubuhay na isa lang yung trabaho, na isa lang yung income. No? Kahit na konti, basta mayroon akong extra income, yan ang ginagawa. I don't just rely. Kasi ang iniisip ko palagi, paano kung halimbawa, isa lang ang source of income mo, nagkasakit ka, no? Or nagkataon na walang sweldo, walang trabaho, tulad ngayon, sabi sabihin, wala. At kung ang sweldo mo ay sapat lang sa pang-araw-araw, paano yan? But if you have other sources of income, for sure, you will survive. No? Kasi, as I've been saying many times already, that even in the Philippines, what we did was, we keep on finding some other sources of income. Gaya sabi ko, hindi kami nahiya mag-asawa noon, kahit kami ay mga teachers na noon, nagtuturo kami sa kolehiyo, pero nagtitinda kami, no? Nag-aangkat kami ng mga lansunis, ibibinta namin, no? Nag-aangkat kami ng mga saging, no? Na kung ano-anong mapagkakitaan, pag bakasyon kami sa Palawan, pagbalik namin sa Manila, sako-sakong mga daing or karton-karton ng mga daing ang dala namin, at i-repack namin at ibibinta, no? So, kumikita. Diba? At kung ano-ano pa. So, maging ako ay OFW na rito, no? So, hindi nawala sa akin yung aking entrepreneur's mindset na yan. Na kung saan pag may chance na kumita, no? Sinusunggaban ko kaagad. Kaya, when I came in Saudi Arabia, no? Dati ako member ng Forever Living, dinala ko rito, kumikita. And then I come to know the real estate company ni Senator Manny Villar sa Vistaland. Nag-real estate property consultant ako. Hindi ko rin inaasahan na maging maganda resulta. Pero I mean, at least, no? Extra income. Diba?
Hindi na masama yung mga extra income na nakuha ko doon. Kasi una-una, let me share to you. Yung sa real estate halimbawa, yung extra income ko sa real estate lang, nung nakaraang bakasyon ko, naipagawa ko ng, ng expanded terrace na bahay at saka lounge, visitors lounge. No? So, hindi na masama. Di ba? So, and then, hindi ko kinuha sa sweldo ko. And, ito kasi, ang dapat na maintindihan natin, no? I-evaluate natin ang ating sarili. Ano ba? Kumusta ba yung ating cash flow ngayon? Kumikita ba tayo? May savings ba tayo? Kasi, ang ginagawa ng karamihan sa atin, pagkatanggap ng sweldo, gasto. No? Ang natitira, yun ang cash flow mo dapat. Okay. Let's say, ito ang income mo, 50,000. Ang monthly expenses mo, 55,000. Kumusta ang cash flow mo? Ha? Negative cash flow. Diba? So kaya yan ang nangyari. Bago ka dumating sa next na sweldo, nangutang ka para makarating, no? Nangutang ka ng 5,000 para makarating ka sa sunod na sweldo. Nakakalungkot, ano? So, kaya, ito. Kasi ang pinaka-ginagawa natin palagi is that pagkatanggap ng sweldo, bayad na mga expenses, magpunta sa mga malls, no? Kain sa Jollibee, magkape sa Starbucks, no? Ay, nako. Kung yun ang ating routine palagi, walang mangyayari. Do you think may maiiwan sa savings mo? Ang tanong dyan, makakasave ka kung hindi mo naubos ang sweldo mo. Kaya ang nangyari, kahit na anong kayod ng kayod mo, no? Magkano ang sweldo mo kapag inuna mo ang expenses mo at aasa ka kung may matitira, saka ka mag-save, no? Nako, malabong mangyari yan dahil kung anong natitira, baka kulang pa yan sa sunod na sweldo. Okay? Okay, so ang right savings formula is that yung income natin, ibawas natin agad ang savings. Mag-save tayo kaagad. And then yung matira, pagkasyahin. No? 70% na matira, pagkasyahin yun. Basta na important na kapagtabi ka na. Or kung hindi pa kaya ang 30% ngayon, simulan mo sa 3%. Idagdagan mo after 1 month ng 5% gawin mo. Gawin mo 10%. And eventually, no? So makakapag-save ka. Ang importante dito ay madisiplina ang sarili. Kasi itong expenses, disiplina ang kailangan dyan. If we don't have self-discipline, we cannot discipline our family. We end up poor as we grow older. Sabi nga ng pira, if you will save me today, I will save you tomorrow. Okay? So dapat, ngayon pa lang, matutunan natin i-save itong pera para in the future, tayo ang kanyang isi-save na. Okay? So, now, yung iba naman, itong pinaka-formula, no? So, nag-aalat ng no? Ang savings, 10% lang. Ang 20% lang. Ang 10%, no? Ito ay pinamimigay, no? Sa charity, mga tithes, no? Let's say, support sa simbahan, support sa charity, sa kung ano pang mga tulong, no? And then, yung maiwan, yun ang expenses sa pang-lifestyle. Okay? So, what if daw 70% is not enough for your needs? Ay, di pagkasyahin mo, di ba? As I said, kailangan mo ay disiplina. Kung palagi ka sa Starbucks, ay bawasan mo Starbucks mo. Mag 3-in-1 ka na lang. Or kape barako ka na. No? So, yung pagkain sa Jollibee, bawasan mo na. Maghiwa-hiwa ka na lang ng kwan. Ng tawag nito na ginagawang fried na yan, no? French fries, no? O itong kwan, yung patatas, yun na lang gawin mo, prito mo lang yun. Ayos na yun. Okay. How to increase your cash flow? First, reduce your expenses. Reduce your expenses. Ang goal natin is not to be rich, no? Our goal is to be rich, not to look rich. Kasi karamihan sa atin, no? Basta makita ng tao na feeling ay mayaman or mukhang mayaman.
Naalala ko tuloy, sasabi ng mentor namin sa real estate, no? Sabi niya, ang isang mayaman, kahit na yan ay padamitan mo ng pangit dahil alam ng mga tao na yan ay mayaman, ano ang tingin ng tao? Anong tingin mo sa kanya? Hindi mayaman pa rin. Pero ang mahirap, dahil alam ng tao na mahirap ka, pero pinasuotan ka ng mga magagarang damit ng mga maalahas, anong tingin sa'yo? Hindi mahirap din, kasi yun ang marka mo eh. Mahirap ka eh. Pinasuotan ka lang, kaya naging mukhang mayaman. So dito, hindi natin gawin doon na maging mukhang mayaman. If we want to be rich, go for it. No? Work hard. And then prepare. No? Be ready by investing on the right investment vehicles so that your money will grow. Okay. And then, earn additional income. Ito. So ito nga sasabi ko sa inyo, ito yung pinakamaganda sa lahat palagi, yung earn additional income. Kaya sabi ko, kami hindi ako nabubuhay sa ako na hindi ko nagagamit yung aking mga spare time na para kumita, no? So, parang hindi ako mapakali. Naalala ko tuloy, no? So, kung sino man sa mga estudyante ko nandito ngayon na nakapanood, no, naka-join, alam ko, naalala nila na kung saan kahit na dati I was already a college dean, no? College dean, head of the father of the college. Pero nagbubuhat pa ako ng sako-sakong bigas noon, no? At yun, kasama sa hanap buhay. Ika nga, no? So kaya, nakikita na iba. So nagugulat ng iba kung bakit ko na nabubuhat yung sasakong bigas, no? Siyempre, yun ang hanap buhay ko ng una, no? Extra income ang gusto ko. At doon ako lumaki, no? Laking bukid, ika nga. Kaya, yun ang hanap buhay. And then, kung ano-ano pa, no? Na mapagkakitaan. So, importante diyan, hindi naman sa ako kasi hindi mo maninakaw yun eh, no? So hindi ka dapat mahiya. So, with that, so pinapakinabangan, no? So yung mga spare time at kahit nga hindi spare time, no? Ginagamit para kumita pa rin. And then, kasi ganito nangyari sa atin, di ba? We have practically, no? 24 hours a day. 24 hours a day yung ating kwan talaga. Ang ating buhay umikot sa 24 oras. So, with that, 10 hours is being spent for work. 8 hours trabaho plus 2 hours na travel time sa Pilipinas. Matutulog ng 8 hours. Ang spare time natin ay 6 hours. Now, what will you do with your 6 hours? Manunood ng balita. Tama, okay, balita. Ako kasi pinapanood ko. Sa totoo lang, ang pinapanood ko lang talaga, balita. Balita, no? Pinapanood ko. At saka reading some useful information. Pero yung manood ng mga hindi makakatulong para makalagay ng mga barya sa aking bulsa, ay hindi na, no? So kaya ayaw ko maging masayang yung aking oras. So I always make use of my time to become productive. Kaya ito ngayon, so marami, gaya sabi ko, maraming paraan na para maging productive ang ating mga oras, no? So kahit na tayo ay OFW, kahit na tayo ay sa Pilipinas, saan man tayo parte ng mundo, itong ating mga spare hours, spare time na ito, gamitin natin na para kumita. Kaya just imagine, ibig sabihin, kung trabaho mo, no, 10 hours, 8 hours na pala natin, you are earning 10,000 pesos. Ito sa 6 hours mo, kahit na kumita ka ng, kumita ka ng 2,000 sa isang buwan, hindi masama. At kahit may additional income yun, di ba? Itong additional income, pwede mo gawing savings yun eh. Pwede mo gawing investment. No? Instead of taking your, set aside 2,000 pesos that will be taken from your salary, dito mo na kukunin sa iyong extra income. Okay. And then, with that, no, so we have actually different or separate training para maturuan kayo para ma-increase ang cash flow natin. Okay, so it's your proper protection. Ito karamihan sa atin, no, hindi alam ang value ng insurance. Basta alam natin, may sasakyan tayo, ipa-insure natin. May bahay, ipa-insure natin. Ang tanong, ikaw na nakasakay sa sasakyan mo, nakatira sa bahay, insured ka ba? Kaya ang nangyari,
no? Pag namatay, especially ang head of the family, the money machine of the family, yung breadwinner, ang nangyari ay dahil sa walang insurance, hindi naka-insured, paralyzed. Paralyzed ang buong pamilya. No? Kasi, di ba, ang pinaka-simple logic there, why we need to insure our car? Di ba? Para kapag na-disgrasya, na-aksidente, nasira, may either pampabili ng bago or pampa-repair. Ang bahay ganun din. Pag nasunog, may pambili ng bago or pangsimula na ibabayad ng insurance company. Ayun tanong, kung ganun ang setup, bakit tayo? Wala tayong mga insurance. Hindi ba? Ang tao ay nasisira. Nasisira ang buhay ng tao, nawawala, no? Nadadamage, nagkakasakit, ibig sabihin kailangan ng insurance. Kasi pag namatay, dapat naka-insured. Kung ito ang nag-i-able, dapat naka-insured para tuloy pa rin ang income para napapasok sa pamilya. Okay? So, with that, actually, we have a separate training for that, no? Para sa mga insurance na yan, na kung saan ay napakahalaga. Kasi ang insurance ay tinatawag nating income replacement yan eh. Income replacement. Kapag namatay, ang insured, automatic pera na matatanggap. Di ba? So, tinuturo namin yan kung magkano ang dapat na insurance. Kasi mayroon kaming sinusunod na formula rin sa pagkuha ng insurance, no? Na dapat hindi lang ikaw ang naka-insured ang sarili. I-insured mo mismo ang iyong income. No? So, and pati ang utang mo, dapat i-insured mo rin yun. No? So, para kung mamatay ka man, ang pamilya mo, hindi mo problema kung saan man kukuha ng pera, pamayad ng utang mo. Hindi ka alam kung hindi mo problema kung saan kukuha ng pang-education ng mga bata, and so on and so forth. Okay. So dito, ito ang pinakamadalas nangyari sa atin. Dahil wala tayong wala tayong healthcare, dito tayo palagi nagtatambakan sa charity, sa hospital, no? Kasi wala tayong pera, walang panggasto. Dito aring babayaran ng DSWD na may discount, ay dito sa PWARD babayad ka, sa executive babayad ka. Pero hindi ba natin alam na kung saan tayo ay nakapaghanda, kaya rin natin, no? Kasi very affordable yung mga healthcare naman natin na kung saan when we get older, when we get hospitalized, no, when we get sick, so there is something that will handle, that will take care of our expenses. Na diyan ngayon ay meron tayong mga healthcare protection, no? So diyan ay ang ating Kaiser Healthcare. Yan ang aming tuturo diyan na kung saan yun ay 3-in-1 na product namin na para magbibigay ng healthcare protection para sa mga member. Kung saan mayroong short term siya na healthcare, long term, mayroon siyang investment at saka mayroon siyang insurance. Okay, pero may training tayong separate doon sa healthcare. Number 3 is manage or eliminate debts. Alam ba niyo ang utang ay kapag nandyan ay palaging nasanay tayo sa kautang, ito ay nagiging sakit no? It could if you could not control, no, your death, it will control your life. It will diminish your happiness and limit your freedom. Bakit? Hindi ba natin nakikita na kapag tayo ay may utang, madalas ang nakukuha nating sweldo, no, maaring yung tira-tira na lang ang napapasok sa ating mga bunganga kasi may utang tayo. Unahin mo na ang utang no? Kaya ang natitira, hand-to-mouth na lang. Kapag tayo ay may utang, ang madalas nito, hand-to-hand na lang. Bakit? Pagkatanggap mo ang sweldo mo, ipapasa mo sa kabilang kamay, ibabayad mo doon sa taong inutangan mo. And then, ang iba naman, touch me not, no? Halos kapag no? Kapag nakatanggap ng pera, halos ayaw na makausap yan. Huwag mo kausapin, mainit ang ulo palagi, no? Kasi aburido na kung paano paghati-hatiin yung kanyang sweldo. Naranasan din natin yan, no? Yung paano paghati-hati ng sweldo. Gaya nga ng sasabi ni Cindy Jack, mga kaibigan niya, kapag sweldo raw, parang, no? Naisip na yung sweldo ay para daw sibuyas. Kapag hinati-hati ay naluluha. Naluluha na sila.
And then, ang iba naman kapag may utang ay come what may na lang. Ay, ano ibig sabihin nito? Ito yung tipong mga tao na dahil na may utang, no? It's either na umiwas doon sa bahay na utangan niya, or kung masalubong man, ay bahala na. Pakapalan ng mukha na lang. No? Kaya nalilimit yung ating freedom if we have debts. At kung bakit ba itong utang ay sounds like death, na patay din, kasi nakakamatay ang utang. No? Mamamatay ka sa hiya. Isa rin yun. Okay? So, with that, no? So, if you can't control your debt, debt will control you. Kaya, ang credit card, naku, patay tayo dyan. No? So, ito ay mayroong mga compounded interest dyan na that will be working against us. Ito mga sasakyan natin, no? So, bahay, kahit na ano, basta utang, ay talagang nagkukaroon ng compounding interest yan. No? Na binabayaran natin yung interest lang pala. Kaya kapag may utang, pag naka-receive tayo ng mga bills natin, no? Dublehin mo. Halimbawa, 500 pesos ang bill mo. Gawin mo 1,000 para yung kasi ang 500 yan, pangbayad lang yun sa interest. At yung 500, yun ang pambayad mo sa utang, sa kapital. Okay, so mayroon tayong debt management na seminar din. Okay, increase emergency fund. Ito ang emergency fund, alam niyo ba napakahalaga nito? Kasi kapag wala tayong emergency fund, as I said no, kanina, eh talagang problema tayo. Alam niyo ba na ang mga langgam kung bakit halos hindi nagpapahinga yan kapag panahon ng mga tag-init, hakot ng mga pagkain nila, no? Kasi ito buti yung mga langgam, no? Siguro kasi nature, malaki yung ulo nila, kaya nakapag-isip ng advance, no? So, kaya hakot ng mga pagkain yan, karga ng mga pagkain nila at iniimbak sa isang lugar. Ang purpose noon, para pag panahon ng tag-ulan, sila ay may makakain. No? So kaya nga, naalala ko tuloy yung sabi ng aking manager dati sa nung ako ay nasa sales no, kasi ang sales na naging part-time job natin, no? At naging full-time job din. Sabi niya always prepare for the rainy days. Always prepare for the rainy days. So what does it mean? Hindi lahat daw na oras ay tag-init. Hindi lahat na oras ay pista. Piling pista tayo. Piling Pasko. At nandyan lagi ang mga grasya. May panahon na kung tinatawag ay tag-ulan, na kung saan ay walang income na pumapasok. At yun ay dapat na paghandaan natin. Tulad ngayon, itong pandemic na ito, ito ay panahon ng crisis. Ito yung sinasabi na rainy days sa buhay natin. Crisis na ito. At dapat, we have to save 3 to 6 months of our monthly income. Kung ikaw ay binata or dalaga, or single, 3 months ang savings mo dapat of your monthly salary. Kung ikaw ay pamilyado, dapat 6 months. How to compute? Kung 20,000 sweldo mo, times 3 months, dapat may 60,000 ka na savings or in emergency fund kung ikaw ay single. Kung ikaw ay double, may pamilya ka, dapat 120,000 no? Ang iyong emergency fund. Para pag nagkaroon ng problema, in the next 6 months, masusurvive ang pamilya mo. Kung ikaw bigata, dalaga, no? 3 months, makasurvive ka, makahanap ko ulit ng trabaho. Hello, so are you still there? Kumusta po kayo? Can you say yes? Okay, very good, very good. Yes, Now, let us try to understand how money works. Dito kasi sa amin, ituturo namin na kung paano ang pera ay magtatrabaho. Alam ba niyo na ang pera ay nagtatrabaho? No? So, nagtatrabaho ang pera. Kahit na tayo ay tulog, posible ang pera ay magtatrabaho ito. It will work itself. It will work for us. It will even save us if we don't have work. If we don't have an income, no, our money can work for us. That is if we know where to put in our money into the right investment vehicles. Kapag hindi mo alam, itatago mo lang yung pera mo sa unan, idudukot-dukutin mo rin yon. Hindi yon tutubo. Yeah?
Pero kung ito ay nilagay mo sa isang right investment vehicle, for sure, it will grow. Okay. Ito tuturo namin ang pamamaraan ng pag-invest according to Lolo Albert Einstein. No? Itong rule of 72, ito ay tinatawag na one of the 7 wonders. No? One of the wonders, the word wonders. So, sinasabi niya, according to this, no, 72 divided by interest rate, no, your money will double. So, ibig sabihin, constant ang 72. I-divide mo sa interest rate. Halimbawa, ang pera mo, nilagay mo sa bangko, 1%. So, yun ang divisor mo at malalaman mo ngayon kung kailan madudoble ang pera mo. Oh, how is it? Ngayon, sa bangko, pumunta ka sa bangko. Nag-open ka o nag-invest ka nag-save ka ng 10,000 pesos mo. By following the 72, the rule of 72. No? Ibig sabihin, 72 divided by 1%. 1% sa bangko yung mga time deposits. So, 72 divided by 1 is 72 years. So, meaning, your money will double after 72 years. No? So, kung ikaw ay, let's say, 20 years old ngayon, Diba? congratulations. Pag 92 years old mo, magiging 20,000 na ang iyong 10,000 pesos. Very exciting, di ba? So, ang sarap, di ba? Pakinggan. Pero may pira ka sa bangko. Minsan medyo may kuwan tayo, minsan kapag may konting dating din, no? Kahit na kulang sa datong kapag tayo ay may nakasave sa bangko na konting halaga. Okay. Let me show you this example. What if, halimbawa, kung ang pira natin inilagay natin doon sa investment vehicle na nagbibigay ng 4% interest. 4% lang. So, ibig sabihin, 72 divided by 4 equals 18. So, ibig sabihin, every 18 years, ang pera natin will double. Kung tayo ay 29 years old, may 100,000 ka, nilagay mo sa isang investment vehicle, no? At after 18 years, maging 47 ka, maging 200,000 na siya. Plus, 18 years ulit, naging 65 ka, maging 400,000 na ang pera mo. Dito wala kang ginawa, di ba? Nilagay mo sa bangko, sa investment vehicle. No? Ay what if kung nilagay mo doon sa 12% na interest rate? Ibig sabihin, every 6 years, ang pera mo ay madudoble. Now, you have 100,000 at 29 years old. When you became 35, naging 200,000. Pag 41 mo, 400,000. Pag 47 mo, naging 800,000. No? Pag 65 years old mo, naging 6.4 million na ang iyong 100,000. Ang tanong, nung ito ba ang 100,000 mo ay ininvest mo after 30 years? No? Ito ba ay may ginawa ka para umabot ng 6.4 million? Wala. Nilagay mo doon sa kung saan nilalagay din ng mga bangko ang pera natin. Mamaya papakita ko sa inyo. So kaya, sabi nga rito, people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them. Okay? Now, alam ba ninyo na ang inyong 33 pesos a day or 1,000 pesos a month will give you 3.5 million after 30 years also? Yan. That is through the compound interest, yung pinakita ko sa inyo kanina. No? Compound interest. Depende kung magkano ang interest rate na pinasukan mong investment. Man, may advice, huwag ka bang maniwala doon sa sinasabi ng mga iba dyan na sabi, ooperan ka ng 30%, no? Return ng iyong investment, 50%. After 1 month, mababalik sa iyo ang puhunan mo. No? So, yun ay talagang suntok sa buwan yun, no? Kaya, ang nangyari sa atin, dahil gusto natin na maging instant millionaire, no? Ayun, pumapatol tayo doon. Kaya nangyari, nai-scam. No? So, kaya yun. Dahil sa kapa, ngayon, nagkapakapa na sila naman para kumayod ng gusto, para mabalik pa na sana yung mga nagasto, no? Although, no? So, I mean, hindi lang kasi isa, no? Kasi maging mga professional, highly educated people ay nabibiktima ng mga scam na yan. No? Okay. Ano gagawin natin para matulungan tayo na magkaroon tayo ng pera? No?
At alam pa niyo na itong mga gasto natin sa araw-araw ay malaking tulong yan. Halimbawa, itong tubig na lang. Itong soft drinks na lang. You're spending 20 pesos a day. Halimbawa, araw-araw, soft drinks ka ng soft drinks. In 30 days, mayroon kang 600 pesos. Ang gagawin mo, itong 600 pesos mo, itabi mo na lang yan, huwag ka na mag-soft drinks. No? Dahil ang 300 pesos, ang 600 pesos mo, kapag ito ay ininvest mo sa 12% na interest rate, after 15 years, ang iyong pera na 600 pesos per month ay magiging 300,000 pesos. After 35 years, ito ay maging 3.5 million. No? Ang 600 pesos mo na yan. At kung ikaw ay nagkakape, gano'n din. Kung ikaw ay panay pa Starbucks na yan, no? Dahil hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nyo mag-Starbucks, no? Although ako, nakatikim ako ng Starbucks na kape, pero never ako bumili ng Starbucks na yan. No? Nakatikim ako dahil nilibre ako. Pero kapag bumasto ako, hindi mo ako mauto-uto magpabili-bili ng Starbucks na yan. No? So, pero ito, alam mo ba, kapag ito ay sinave mo yung 130 pesos na pamunayan sa Starbucks na yan, kung quantity pa ngayon sa Manila, no? So, 2,600 a month, kung ito ay ininvest mo, after 15 years, magkaroon ka na ng 1.3 million. 35 years, maging 15 million yan. And so on and so forth. So ito, kapag ito ay pinang-ipon-ipon mo ito, mga gastusin na ito, no? Tulad itong burger na ito, halimbawa, malaking pera pala yan. No? So, kaya dapat, now, ito, kita mo ito, yung 67 million, 5.9 million. So, yan. Kung gusto mo yan, ibawasan mo itong mga panggagastos na ito. No? Nagbo-burger ka, at least hindi ka pa magkasakit ng kung ano. No? And then, do you want to have 67 million? Start now. Save now. Okay? Now, ito ang pinaka-investment vehicle natin. Dito natin nilagay ang ating pera sa mutual fund. Ito mutual fund. Ito yung the secret of the millionaires, the secret of the wealthy people. Bakit? Sila, kapag ikaw kasi nag-invest dito sa mga kumpanya na ito, ang tawag sa iyo ay ownership, no? Ownership yan, hindi ikaw depositor. Ikaw ay shareholder. Kaya kapag nagbili ka ng share ni Jollibee at si Jollibee ay mabinta, no? At maraming bumibili dyan. Tulad namin, no? May investment kami kay Jollibee. Kada kain nyo dyan sa Jollibee na yan, ay masaya kami, kumikita kami, no? So lumalago ang pera namin. Okay. Bawat pera na pinapasok mo sa PNB, ay masaya rin kami, no? Maliban sa ako ay depositor ng PNB, investor din. Diba? So dito sa sa iba't ibang mga kumpanya na ito yung mga partner companies natin eh. Sa Meralco, kung ikaw ay magasto sa kuryente, ay masaya kami diyan. Kasi kumikita yung pera namin, no? Okay. 'Yon ang investment na pinasukan namin, no? So sa mutual fund. Kasi yan ang nakapagbibigay sa amin ng 12%, 10%, no? Ng aming pera para lumago yan. Okay. Kasi ikaw diyan ay investor ang tawag namin diyan. Ito, ang pera mo pag ipasok mo sa investment, ito ay ma-manage ng fund manager. Ang fund manager ang problema diyan, mag-aaral ng stocks, mag-aaral ng ups and down ng market, no? And then i-deposit nila ang pera natin, no? Dito sa mga government securities na kung saan dito rin nilalagay ng bangko ang ating pera, no? Na para lumago at ibabalik sa atin yung interest natin, no? So, and then yung returns nito, babalik sa iyo. Buo 'yon, buo, no? Hindi na kailangan na dumaan pa sa bangko. Kasi kung ipadaan mo sa bangko, ay ang mangyari, baka malaki na yung 1% na ibibigay sa iyo. Ay less pa yung tax ng income mo doon. Walang 1%. Okay? So dito, ito yung ating mga partners sa mutual fund, no? So ito yung Rampbear, no? Ito yung pinaka-kumpanya na kung saan nag-handle ng ating mga investment, no? So sa PhilEquity, sa PhilAm Assets, sa Soldevo Funds, sa ATRAM, Sun Life, FAMI, no? So ito yung ating mga mutual fund partners na kung saan ito ang nagbibigay ng mga interest rate, no? Base doon sa returns, base doon sa kinikita sa paglago ng mga investment partners natin, tulad ni Jollibee na yon, no? Tulad ni McDonald's, tulad ng kung ano pang mga kumpanya na partner ni IMG.
No? So ito lang ang namamahala ng ating mga investment. No? So, okay. So, with that, we have separate training sa mga dito sa stock market. Mayroon separate tayong training sa mutual fund, sa stock market, no, and some other investment vehicles that gives us from maybe 4%, 12%, up to 18%, no? So depende. I read one time do sa one of the lectures of Rex Mendoza, sabi niya, totoo lang, may time nga na hindi lang hindi lang 18% ang nilago, no? Ang kinita talaga. Kasi cost averaging yan ang pag-compute ng mga kinikita. Okay. Dito, reserve state. Kailangan natin yung ating, alam nyo, yung mga ari-arian natin, dapat alam natin yung value na tawag na will of testament. Last will and testament. So kasi, ito madalas kasi nangyari sa mga mahirap tulad natin ay pag may namatay ang may-ari ng bahay, yung magulang halimbawa, ang mga anak ay nag-away-away na yan. No? Kung saan mapunta itong no? Yung bahay, saan mapunta ang lupa, saan mapupunta yung other properties. Pero ito ay hindi nangyari yung away-away na yan sa mga mayayaman. Bakit? Kasi ang mga mayayaman, na-manage nila yung kanilang nabigyan ng protection yung future ng kanilang mga properties, yung kanilang mga pamilya, no? So nagkaroon ng protection, they are well protected. So that's why walang away na nangyayari, no? If you remember that last time when Henry C. passed away, on the following day, all his assets has been distributed to his family members, sa mga anak niya. Because of what? There was a last will of testament, and aside from that, we have the asset preservation, no? Na kung saan sila ang mag-handle, na kung saan magkakaroon ng mga documents na para i-divide yung lahat ng mga properties natin, no? Saan mapupunta yung negosyo mo, saan mapupunta yung ari-arian mo, no? Yung lupa mo, kung ano man. Okay? So with that, we have actually a special training for this dahil ito ay may mga technicalities ang topic na ito kasi we are bound by the law, no? In this kind of topic. So we have, no? I listened into one of the speakers before sa isang team namin na kung saan abogado mismo, no? Ang abogado mismo na member din ni IMG ang nag-lecture about asset preservation. Okay, so retirement planning, wealth preservation, we also workshop for that. Now, again, no, so in building a house, and in building a solid financial foundation, it's like also building a house. It must be built from the ground up. No? Huwag tayo magsimula sa taas. Kasi tulad namin, nung hindi pa namin nakilala ito sa IMG, when we built our solid financial foundation, or our financial foundation, we started from the investment. No? Investment, and then the problem was, we have a lot of properties, no? May mga real estates kami. Pagkatapos, nung nagkaroon ng problema, mga kailangan ng emergency, wala kaming emergency fund. So the problem was, mahirap para ibenta yung mga property. Mahirap ibenta yung lupa. Mahirap ibenta yung, siyempre, yung bahay, wag naman. No? Mahirap ibenta yung condominium. No? Mahirap ibenta yung farm. Nako, lalo pa yung farm namin dati, sinubukan namin ibenta. No? Ay hindi maibenta. No? So, kasi nga, medyo may kalakihan ng presyo. Dapat ang kailangan kapag may mga sakit sa pamilya, kung magkano lang kailangan mo. And at the time, I attempted actually, no, na ibenta yung mga ibang properties, kaya lang hanggang sa nakalabas na sa hospital, o hanggang sa namatay na, walang naibenta. Kaya lumabas, kung sino ang may pera, yun ang gumasto ng malaki. Di ba? Ang iba na wala naman, it's either na pasalamatan ka at nandyan ka na gumasto, or it's either nag-abot sa'yo ng maaaring 1,000 o ilang daan lang, no? Ganon. Pero kailangan meron tayong emergency fund in terms of crisis. Tulad ngayon, may pandemic. No? Until yung mga utang na yan, bayaran na kagad kasi itong utang natin, ito ang bibitay sa atin, no? Sa walang katapusang babayad na. Sa kakabayad ng interest na yan. Life insurance, dapat magkaroon tayo. Because this is an instant money, no? Instant money, and it is what we call an income replacement.
Di ba? Kapag namatay ang insured, may automatic na matatanggap ng pera. Na disabled, may automatic. Naputol ang kamay, automatic may pera. Naputol ang paa, may pera. Oh, insurance, no? Oh, instant money yan eh. And then healthcare protection. Dapat ito ang paghandaan natin. Kasi tayo, lalo pa kapag nagkakaedad na, no? Tulad ko halimbawa, medyo marami na akong nararamdaman sa katawan din. So, kailangan natin ng mga healthcare, no? Kasi sa Pilipinas, ang mga maedad, palagi na sa hospital yan. Kung may pera. Ay, kung walang pera. Titiisin na lang, no? It's either na iunat-unat lang ang katawan or haplos-haplosan na lang ng Pau de Arco, no? Kung ano-ano mga dahon-dahon dyan na pang no? Pang banyos-banyos na lang. Okay. And while we are capable of increasing our cash flow, gawin natin. No? So, tulad ko halimbawa, kaya ko pa magkaroon ng mag-increase ng cash flow, ginagawa ko. No? So, aside from my salary as an OFW, may iba akong pinagkakitaan. As a property consultant. No? And I am also giving some other professional jobs. No? Okay. And of course, ito ngayon, nakikita ko, medyo maganda rin ang resulta ng pagiging IMD ko. No? Pagiging IMD advocate. No? So, pagiging investment tawag ito, no? Pagiging investment professional. No? So, pagtuturo lang, pagiging educator. Ito pala may reward, no? So, tinuturuan namin kayo, pero si IMD, nakikita na ginagawa namin ang trabaho na to, abay, binibigyan kami ng regalo. At yan, mamaya, may topic actually dyan after this, no? Sariling ibang topic yun, no? Para ituturo kung paano ka magkakaroon ng part-time income, no? Dito sa IMG. Or it's either kapag medyo masipag ka pa, no? Maaring part-time job with a full-time income. Ika nga, no? So, with that, so ito ngayon ang kagandahan. Kung ikaw ay member ni IMG, no? Let me know ha kung ito ay gagana ang kwan. Walang sound? Walang sound? Walang sound? Wala pong sound. Kanina na-try ko na to eh. Wait ha. Yan. Meron. Wala. Kanina nagkuha na ito eh. So, Wala pa din po, Doc. yun na nga po eh. Sayang, no? So, anyway, no? So dito sa picture sa video na ito, no? So kanina nagkuha na ito, gumawa na ito kanina eh. It says that if you are an IMG member, so you have all the chance, no, of learning what we know about investing, about savings, and pinapakita rin dito na based on this video na kung saan ang IMG ay nakakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. No, katunayan, dito kami sa Saudi Arabia, marami na kami dito ngayon, no, na mga member ni IMG at awan ng Diyos, medyo maganda, no, maganda ang resulta at ayun. Kailangan mo kun eh. Tapos ko na lang. Ito yung president natin, yung CEO natin ng IMG, no? Si Mr. Guen de las Peñas. Ito si Bart Burha, no? One of the big three also.
Okay, so yun, sasabi doon, no, na kung saan tinuturo ng IMG yung mga tamang pamaraan, kung saan paano tayo makapag-ipon, paano tayo makapag-invest, at paano ma-improve ang ating mga buhay. Because IMG offers the new world of possibilities. So marami tayong options dito na kung saan para tayo ay matulungan, mapalago ang ating kabuhayan. So kasi dito sa IMG, so we have here, so ito yung ating mga investment vehicles, mga investment partners natin. Halimbawa sa ating mga healthcare needs, so mayroon tayong Kaiser. So dito yung Kaiser, so ito ay mayroong 3-in-1 na products ito. So sa insurance, mayroon tayong MB Life, may Fidelity Fund. So itong MB Life, actually once you become a member of IMG, automatic, ikaw ay magkakaroon na bibigyan ka ng 100,000 na life insurance, accident insurance. So dito. At sa Fidelity Life naman, magbabayad ka ng 50 pesos, 500 pesos kapag member ka na, at covered ka na rin ng 50,000, na life insurance dito. Ito yung ating mga investment partner na nabanggit ko kanina, At dito sa Soldevo Fund, ito automatic kapag naging member ka, ikaw ay bibigyan na kagad, mag-open ka agad ng Soldevo Fund na 1,000. Hindi mo na kailangang bayaran yon. So initially, bibigyan ka ng base doon sa membership mo at 1,000 ipapasok sa Soldevo Fund. So mayroon ka na kaagad na Soldevo Fund. Ang gagawin mo, monthly, babayaran mo lang kung magkano ang extra mo, para ito ay lumago, and it will give you an income base doon sa kanyang interest. And also the other partners, And then sa real estate naman, so mayroon tayong SMDC, So we have the Ayala, and then we have the DMCI. So dito, pag ikaw ay IMG member, pag bibili ka ng real estate, makaka-avail ka ng discount, Ang discount, ito ibabalik sa iyo in a form of your commission. Okay? So ibig sabihin, kung bibili ka ng properties dito, hindi mo na kailangan dumaan sa akin, Kasi ako ay real estate property consultant din, At yung kapag bumili sa akin, sa akin ang commission. Pero dito kapag ikaw, as an IMG member, direkta ka, makipag-negotiate dito, at ang discount ay mapupunta sa iyo, yun ay magiging commission mo. At dito sa mga general insurance, mayroon tayong ito na I remember that about 3 weeks ago, nakakabili ako ng insurance ng kotse ko sa Manila. Mas mura actually ng about 3,000 pesos compared doon sa dati kong insurance provider. Dito sa MAA na ito, So MAA General Assurance Philippines. Okay. So ibig sabihin, ito yung mga business partner natin na mga discounts at saka free, ang binibigay. So all these things. Okay, so as a member, kung ikaw ay nasa Pilipinas, actually meron tong membership, Kung ikaw ay sa Pilipinas, and for you to be able to avail, all these benefits, tulad ng sabi ko kanina, ito sa Manila Bankers, up to 300,000 free personal accident insurance, libre ito, wala kang babayaran. For as long as your membership is active. Sa Fidelity Fund, 50,000 din. Okay? Mayroon kang ring libre na 2 glass ng salamin, Dito sa De Los Reyes Optical. Sa Kaiser, mayroon kang libre na unlimited consultation. Okay? Sa mga sakit-sakit sa katawan. And then, itong Everest, kung may namatay sa pamilya, so kontakin lang ang IMG at si Everest, ito ay sila na mag-arrange ng mga ng pampalibing, kung ika nga sa wedding coordinator, sa Binyag may wedding coordinator, ay dito sa Everest sila mag-handle ng burial coordinator. Okay? At ikaw ay iiyak na lang ang pamilya. At kung ano ba yung mga doon, basta libre yung pag-arrange nila. Okay? And then dito, kapag tayo ay nag-deposit ng ating mga pag tayo ay nagbayad ng ating mga investment, zero entry tayo rito. Zero entry fee, So walang bayad. Halimbawa, tulad dito sa Soldevo Fund na 1,000 kanina, sabi ko, next month babayad ka, let's say 1,000 ulit. Walang charge yun, walang charge, 0%. So ibig sabihin 1,000 papasok talaga doon sa account mo. Okay, zero load siya forever. Unlike sa ibang kumpanya, may mga charge palagi.
Okay, sabi nga ni Bill Gates, if you are born, it is not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, financial independence is not a dream. It's a decision. So, yun lang po at maraming salamat sa inyong pagkikinig at you can, if you have some questions, siguro may ilang tanong lang muna, I can entertain and then I can go. Yan, congratulations po, Tito Marketing Director Doc Joy. Bigyan naman po natin siya ng ating virtual round of applause. Ayan, virtual lang muna kasi hindi pa tayo pwedeng magkita-kita. Thank you, Doc. He is now ready to answer your question po. Or shout out muna po tayo.